Kapag sinasabi hanggang na Canossa, ibig sabihin nito'y pagdaan sa isang matindi, mahirap at nakakahiya na sitwasyon na kailangang tiisin. Nanggaling ito sa isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Isang hari na hindi naglakad upang manakop, kundi upang humingi ng tawad. Ito ang kwento ng Gang na Canossa sa Dear Charot Travel and Food Vlog. Sa gitna ng kasaysayan ng Europa, may isang hari na hindi naglakad para manakop, kundi para humingi ng tawad. Ito ang kwento ng Gang na Canossa, ang paglalakbay ng isang emperador na nagbago ng kapangyarihan sa pagitan ng simbahan at ng imperyo. Noong ika-11 siglo, dalawang makapangyarihang pwersa ang nagbanggaan, ang simbahan at ang imperyo. Ang isyu, sino ba ang may kapangyarihan na magtalaga ng mga obispo at lider ng simbahan? Para kay Papa Gregorio VII, ang Papa noong panahong yon, ay ang kapangyarihan ay espiritual at dapat manggaling lamang sa simbahan. Ngunit para kay Emperador Heinrich IV, bahagi ito ng kanyang soberanya bilang pinuno ng mga lupain ng Imperyo Romano. Dahil sa matinding hidwaan, nagdesisyon ang Papa noon, si Papa Gregorio VII, na e-excommunica si Emperador Heinrich IV. Ibig sabihin nito, tinanggal siya sa simbahan at wala ng obligasyon ang kanyang mga nasasakupan na sundin siya. Isang napakalaking dagok para sa isang pinuno dahil ang kapangyarihan noon ay nakaugat at nakasalalay sa basbas ng simbahan. Sa pagkaka-excommunica, nawala agad ang kapangyarihan ni Heinrich IV. Tumanggi ang kanyang mga prinsipe at obispo. Ayaw nilang sumunod sa isang hari na itinakwil ng simbahan. Talagang nanganganib ang kanyang trono. Nang mabawasan ang kanyang kapangyarihan at halos mawala ng trono, napilitan si Heinrich IV na maglakbay sa gitna ng malamig na taglamig noong 1077. Tumawid siya sa Alps. Dala ang kanyang pamilya at ilang taga-suporta patungong Canossa sa hilagang Italia. Doon, sa labas ng kastilyo ng Canossa, siya'y 3 araw na naghintay, nakayapak sa yelo, bihis ng telang pangsisi habang hinihintay ang pagpapatawad ng Papa. Alam niyang mapipilitang magpatawad ang Papa kapag nagpakumbaba siya ng lapis. Kaya't ang kanyang paglalakad sa nyebe, 3 araw na nakayapak, ang matagal na paghihintay ay hindi lamang paghingi ng tawad. Ito'y isang tusong estratehiya. Ika nga'y politika. Sa wakas, matapos ang 3 araw, binuksan ni Papa Gregorio VII ang pinto at tinangkap ang pagpapakumbaba ng emperador.
Pinatawad niya si Heinrich IV at pansamantalang naibalik ang kanyang kapangyarihan. Para sa ilan, ito ay tagumpay ng kapayapaan at pagkakasundo. Ngunit para sa iba, ito ay tanda ng kahinaan ng isang hari na yumuko sa simbahan. Sa pagpapatawad ng Papa, bumalik ang katapatan ng mga prinsipe kay Heinrich. Naging mas makapangyarihan siya kaysa dati. Sa kalaunan, lumusob siya ng Roma at inalis si Papa Gregorio VII. Nagluklok ng bagong Papa na siyang nagkorona sa kanya bilang emperador, ang pinakamakapangyarihang tao ng buong Kristiyanong Europa. O diba, why siya? Dahil sa pagpapatawad ng Papa, bumalik ang katapatan ng kanyang mga prinsipe. Naging mas makapangyarihan siya kaysa dati. Pero sa huli, lumusob siya ng Roma, pinalayas niya si Papa Gregorio VII. Nagluklok ng bagong Papa, si Clement III, na siya namang nagkorona sa kanya bilang Imperator Romanorum. Muling napasailalim sa kanya ang buong kapangyarihan ng Kristyanidad at ng kanluran. Sa rurok ng kanyang kapangyarihan, si Heinrich IV ay kinilalang pinuno ng buong kanluran. Ngunit ang kanyang pagbagsak ay hindi dala ng mga kaaway, kundi ng pagtataksil mula sa sariling pamilya. Ang kanyang anak na si Heinrich V ang nagpatalsik sa kanya. Ngunit iyan ay kwento na para sa susunod na kabanata. Kaya abangan nyo ang part 2. Ngayon, alam nyo na kung bakit hanggang ngayon ginagamit pa rin dito sa Germany ang gang na kanosa. Sa politika man, sa kultura, ito'y bilang simbolo ng sapilitang pagpapakumbaba. So, pwede nyo rin gamitin sa inyo kapag sapilitang kayong nagpapakumbaba sa inyong mga mahal sa buhay. Sabihin nyo na lang ng simpleng gang na kanosa. Andito ngayon ako sa Speyer kung saan inilibing si Heinrich IV. Mas ramdam ko ang bigat ng kanyang kwento. At minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpakumbaba. At eto si Der Charot na nagsasabing, subscribe my channel, like, share, leave your comments, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga untold history, stories na i-upload ko.